Hi guys, for today's video. So, ayan, umaga na pala dito at wala pa rin akong pasok at this day. So, nagano ako dito ng mais. Ayan, hindi ko na alam kung anong pangalan nito. Watis pala na corn. Ayan, tapos na akong kumain nito, tsaka naghiga-higa ako dito. Gising pala ako at that time. Gusto ko lang makita sa inyo na ito yung ginagawa ko pag wala akong duty. Nakamukmok lang dito sa higaan ko. Sa barong-barong ko. Nakaidlip pala ako niyan. Kaso na naginip ako kay Yashil. Palati na lang niya akong dinadalaw sa panaginip. Yan, sabi niya, ano daw kami dyan. Punta daw kami ng Cebu. Ano daw kami. Gagala daw kami. Tapos yun, nagising ako. Uminom ako ng tubig. Tapos nag-iisip na ako dito kung mag-aano na ba ako, magluluto na ba ako ng pagkain. So, ayan guys, ito yung parati kong ginagawa. Kadalasan pag wala akong duty, nasa higaan lang ako, nakatunganga. Ayan, so nag-hi pa ako sa inyo. Hi everyone. Huwag lang tayo. Tayong positive lang kahit papano. So, ayan. Ang hirap talaga maging content creator. Charis. Yung higaan ko na sa itaas. Kaya sinet up ko na muna yung camera ko dyan sa baba. Kunwari, nandyan. Pero nilagay ko na talaga yan dyan guys para makita nyo kung ano talaga yung tsura ko. Yung pagbaba ko dito, kung anong forma ng namin, kwarto namin, ayan, naka-double deck lang kami. Nung hindi pa kami lumipat, ako yung nasa ilalim. Nasanay na rin ako sa itaas, kaya hindi na ako lumipat. Sabi ko, dito na nga lang ako. Tapos, ayun, yung habol pa nito, yung kumot na ginawa kong pangtakip, ito pa yung binigay sa akin ni Ate Tin, yung pinackage niya, dinala ko dito sa Qatar. Nakapunta na ng Qatar yung binigay sa akin ni Ate Tin. So baka marinig nyo, may mga nag-message si Leroy din, din siya sa akin, nagpo-forward ng video. So ako pa din yung umi-edit. Tinutulungan nila ako kahit papaano para may update ako sa inyo guys. At para din makita ko sila, ma-update ko din kung ano yung mga pinagagawa nila sa amin. So ayun, pinilisan ko na dito yung pag-voice over ko guys. Pupunta na ako ng kusina. So ayun guys, hapon na dito. Kaya ngayon, pupunta ako ng kusina at magpiprito ako ng isda. Na-defrost ko na to kanina tanghali. Ngayon, kakain na pa ako ng kanin kasi gutom na. Tsaka update ko na lang kayo pagbaba ko. So, ayan na nga, sinit up ko naman ulit yung camera ko na bumaba ako ng hagdanan kasi nasa 3rd floor kami. Kaya dinaladala ko na lahat ng dadalhin ko papuntang kusina para hindi na ako na magbalik-balik guys. Kasi napakahirap din naman magpunta pa ng 3rd floor. Nakakahingal din. So, 3rd floor na yung punta namin kaya. So, ayan, sinit up ko na naman ulit guys, yung yung cellphone ko sa itaas ng ref. Kasi may ref dito yung mga kasama ko. Kaya dito ko sinit up sa itaas ng ref nila kasi wala akong, ano nga bang tawag dun? Yung lagyan ng cellphone. Hindi ko na alam kung anong tawag dun. Kasi yung tagal ko din hindi nakapag-video. Basta, yun na yun. So, at this point, nag-ano ba ako dito, guys? Ayan, sinagugas pala ako dito ng parang, ba to? Or kaldero. Kasi yung bato ng baka na niluto ko nung nakaraan, matigas pa. Kaya ito, inaano ko ulit. Ilalaga ko ulit para lumambot-lambot yung mga buto-buto. Kasi may din yun eh. May laman pa din yun. Sayang din siya. Kaya ayun, nagugas ako dito ng kaldero maliit na napag-iwanan ng isa kong kaibigan or kasama dito na umalis na bumalik na sa Pinas kasi hindi na kaya yung pagod, hindi na kaya yung pressure ng trabaho, hindi na kaya lahat, naghalo-halo na lahat ng emosyon, pamilya, kaya ayun, umuwi siya ng Pinas. Kaya dito talaga guys, kung gusto nyo mag-abroad, kailangan talaga 100% pag-isipan ninyo
kailangan talaga physically, mentally okay kayo kasi dito mo talaga ma-experience lahat ng hindi mo na-experience sa Pinas. Yung lungkot, yung problema, kailangan talaga magpatibay lang loob yung kailangan dito. Kasi ganun din, minsan inaatake din ako ng pagkaburyong ng utak ko. Kaya, ayun. Ano na ba yung ginagawa ko? Ayan, pinalambot ko na yung botaw ng ano dito, ng baka dito. So, at this point, ano yung kusina, swerte kasi ako lang yung isa na nag-ano ngayon kasi may kadalasan yung iba kong mga kasama nagluluto din sila, so timing din na ako lang mag-isa dito ngayon. Gustong gusto ko yung ganito kasi para lang nasa bahay ako, sulong-sulo ko yung kusina. Ayun na nga guys, yung ano dito sitwasyon, mahirap, hindi madali. Pero hindi mo akalain, no? Kung iisipin ko, hala, nag 1 year na pala ako. Parang kailan lang, kakaumpisa ko lang dito. Pero wala pa rin nangyari guys, ganun pa din. Kaya noon, yung mga kapitbahay namin na pag nakakarinig ako na, oy, abroad si ganito, abroad si ganyan. Pangalan lang pala yung magandang ano, no? Magandang pakinggan, pangalan na salitang abroad. Pero mahirap pala. Napakahirap. Mas maganda pa yung nasa atin, yung sa Pinas. Pero choice ko pa rin magpunta dito kasi kung ika nga, mahirap siya pero nandito kasi yung ano oportunidad. Nandito yung way kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Paano mo maano yung financial, lalo na sa financial. Dito mo maaano yung sarili mo din makikita kung ano ba talaga yung gusto mong tahakin sa buhay. So, okay naman siya. Huwag lang sumuko talaga sa goal ng buhay. Kasi ako, nung mga nakaraang linggo, gustong-gusto ko nang sumuko. Gustong-gusto ko nang umuwi. Gusto ko na bumalik kung saan sa amin. Pero iniisip ko, share ko muna sa inyo yung isda, yung 3 pirasong isda na natira. Papiprituhin ko na lang din yan para anuhin ko sa mga susunod na araw, yung ulam ko para init-initin ko na lang yun. So balik tayo, yun nga, nandito kasi yung oportunidad na wala sa Pinas, kaya ayun, pagbubutihan, tiyaga lang talaga guys, tiyaga, wag sumuko. Kasi malay mo, balang araw makakamtan mo yung goal mo. Which is yung goal ko lang naman sa buhay talaga. Mapagtapos ko yung 2 kong anak na hindi nila maranasan yung hirap sa buhay, yung naranasan namin before. Sobrang hirap. Tsaka gusto kong marating nila yung magandang ano bang tawag nun? Nasa dila ko na guys, hindi ko na mabigkas. Basta, isa lang naman yung goal ko. Yung makapagbigay ng magandang buhay sa 2 kong anak. Yun lang. Pero nandito sa malayo yung oportunidad. Kaya sakripisyo lang muna. Yun naman lang yun din yung ipinapaintindi ko sa kanila. Na sorry kasi wala ako dyan, wala ako sa tabi ninyo. Pero isipin nyo na lang na itong ginagawa ko, hindi to para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Yun. Buti na lang, thanks God, kahit ganun yung mga anak ko, nakikita ko naman sa kanila na mababait silang bata. Ayun guys, so nag-ano na ba ako dito? Hindi ko na alam. Na iba na naman yung topic ko. Yung topic ko lang dapat sana kung ano yung pinagagawa ko. Ayun, nagtatalambuhay na naman ako sa inyo. So ayun nga, minsan nga, ayokong na yung boses ko kasi yung boses ko ay Diyos ko. Ang hirap ng magtagalog guys. Tsaka, nga ako ng mga kasama ko dito, sabi nila, uy, Bisaya ka, kasi ang tigas nga ng yung pagtatagalog ko, ang tigas nga. Kaya, ayan, pagpasensyahan nyo ng ko, pagba-voice over. Ito lang muna yung ko. So, ayan guys, solo ko pala ngayon yung kusina. Tsaka, may laba dito sa kusina banda. Kasi may washing machine dyan na nilagay. So, ayan sis, ito yung buto ng baka na binili ko the other day. Kaso nga lang, matigas pa kaya pinalambot ko ulit. Sayang din naman kaya hindi pa na siya na hindi pa siya malambot kaya papalambutin ko muna.
So, ayan na nga guys. At this point, nagprito na ako ng isda, tamarong. Alam niyo ba na yung kilo nito is 4 na ba? 4 real lang. So, nasa, ano ba yun? Magkano ba yun? 10.30. Bobo kasi ako sa math guys. 30, 60. 60 lang. Kung sa piso, nasa 60 lang. Tapos sa Pinas nito, mga nasa 150 to 200 na yung kilo nito. Parang ano to kapatid ng galunggong. Ang tamarong. Nagkasing ano lang sila. Yan. Mano din siya, malaman. Kaya 3 piraso na lang sa mga susunod na araw siguro magbili na naman ako. Hati kami ng kasama ko dito sa ulam. Kasi nagtitipid din siya. Parehas kami. So, sa loob ng isang araw, isang beses lang kami nakain ng kanin. Thanks God naman, nakaka-survive naman kahit papano. So, yan sis, tinatry kong maging productive. Tinatry kong mag-update ng mga videos or mga ganap ko dito. Kahit papano, may magawa ko. Kahit paulit-ulit. Kasi mahirap talaga gumawa ng content. Kahit na nakikita natin na mga karaniwan lang, pero hindi din siya madali. Mahirap din. Isda na pinirito ko. Tapos ito naman yung bato-bato. Ay! Kita. Diba? Wala tayo makakaon guys. Kailangan ko ito. Mag-sit up. Muna nakahago sa maghilat at content. Okay. Mara siya sayang tanawon. Butang na ang cellphone. Pero Diyos ko din. Muna ito magkakaon. Kurog-kurog na kayo. Kalimutan pa sa cellphone. Tapos buti yung ayaw. Sino yung vlogger? Muna akong life there guys. Matigas pa din yung buto. Pero matigas yun kasi buto na nga, diba? Na. Isda na lang. Isda. Tipidin para tumara. Para mabipag sunod adlaw. Kain. So, bago ko i-end yung vlog na to, gusto ko lang magpasalamat. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa mga videos ko. Sa ina-update ko last few days, na andyan pa din kayo, tumatangkilik pa din kayo sa mga videos. Akala ko kasi mag-almost a year na din kasi ako hindi nakapag-update or nakapag-gawa ng video or upload dito sa YouTube channel ko. Hanggang sa nung bago mawala si Yashel, bago ka nga mawala, parati mo akong ina-update. Minsan nga, to be honest, nakukulitan ako kasi ayoko nang umiyak. Kumakain pa naman ako. Ni walang araw na hindi ka nangungumusta. Gabi araw, minsan hindi kita pinapansin or hindi ako nakakapagbigay ng message or nakaka-answer sa call mo kasi nakaka-duty ako. Timing din kasi na pag tumatawag ka, naka-duty ako, so bawal yun. Para hindi marinig ng client. Minsan nga hindi na ako tumatawag. Sabi ko nga sa'yo, minsan hindi na ako tumatawag kila Leroy sa mga bata. So ayun, nawala na naman ako. Ano ba yan? Gusto ko lang naman sabihin, mag-thank you. Kasi nga sa mga taong nandyan pa din na nanonood
sa mga ina-upload ko dito sa YT, sa YouTube channel. So, salamat sa inyo. At the same time, gusto ko rin magpasalamat sa iyo kasi ikaw nga yung naging inspirasyon ko ngayon para gumawa ng mga content or makapag-update dito kasi ito yung talagang gusto mong mangyari. Kahit ano, di ba? Sabi mo, kahit ano, magawa ka, kahit anong ginagawa mo dyan, i-upload mo lang. So, ayun, ito na. Ito na yung ginagawa ko ngayon. Kumakain. So, thank you sa inyong lahat. Sa mga taong walang sawang pagtulong sa bawat isa sa amin. Thank you so much. So, hindi ko man kayo maisa-isa kasi alam niyo naman din na minsanan lang din ako makapag ganito. Kasi budbud ako sa trabaho dito. Kaya ngayon lang, timing lang talaga na wala. Natapos na yung client ko for almost a year. 1 year. I mean, year talaga. Kasi isang taon na ako dito sa Qatar. Awa ng Diyos ito. Lumalaban. Nag-iisip kung ano ba yung will ni God para sa akin. So, hanggang sa susunod na lang ulit na mai-share ko sa inyo.